Natin ng reaction, opinion ngayon ang pahayag ni BP Sara tungkol sa pagka-appoint ni dating DOJ Secretary Boying Rimulya as ombudsman at saka yung plano ng ombudsman na sisilipin daw niya ang mga kaso ni BP Sara, ano yan, yung SALN. Nagsalita na ang BP. Sabi niya, huwag mong silipin. Bulat-latain mo na lang. Ilagay mo sa harapan mo. At kung ako ang presidente, hindi ko yan i-appoint. Tapos sinabi niya, ipasakamay na lang natin sa Diyos ang kanyang mga plano sa akin. So ito. Una niya silipin. Una niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Kung ano man yung gusto niyang gawin. Pagpasa Diyos na lang natin siya. Yun. At kanyang mga gagawin bilang Pagod ka ba na talaga siya sa kanyang pwesto ngayon? kung ako presidente, hindi siya i-appoint ko na ombudsman. The committee Saba. respectfully rejects. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Kung ano man yung gusto niyang gawin. Pagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Pagod ka ba na talaga siya sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako presidente, hindi siya i-appoint ko na ombudsman. Huwag na niya silipin. Okay, so ang makita ko dito kay BP is she has full of confidence. Wala siyang itinatago. Makikita mo kung medyo may tinatago yung sagot niya, mag-iba eh. Kaya lang sabi niya, wag mo na, kasi sabi ni Juan, sisilipin o bubusisihin daw. Ilatag mo na sa harapan mo, pag-aralan mo, sige, kung anong, kasi yung SALN, sabi niya, we'll check for discrepancies. Talagang, hindi niya na itinatago, yung Ombudsman Rimulya, ang kanyang hangarin na hanapan ng butas si BP Sara. At ito naman ating BP Sara, huwag mo nang silipin, ilatag mo, pag-aralan mo. At dito ako believe sa kay BP natin yung sabi niya, ipasa kamay na natin sa Diyos ang plano niyang gawin. Ito lang na kita ko kay BP Sara. She is a God-fearing woman. She may not be religious, but yung faith niya sa Diyos, matindi. Maalala ko si Senator Amy, nung tinanong siya ng media na, kumusta kayo ni BP Sara? Are you communicating with each other? Sagot ni Senator Amy na, ay nako si BP, palagi siyang magpadala sa akin ng mga Bible verses. Sabi ko, wow. Pag ang isang tao nakadikit ang kanya ginagawa sa mga biblical verses, big sabihin, ano siya sa may malapit siyang relasyon sa Diyos. Kasi nung una ako, akala ko okay na ako kasi naniniwala ko may Diyos. Kaya lang wala akong ano sa Bible. Kulang na kulang ang paniniwala sa Diyos kung wala kang kung hindi mo i-immerse ang sarili mo sa Biblia. Nung nagkaroon ako ng na-develop ko yung habit, daily reading of the Bible. Una kong gagawin sa umaga in my prayer time, basa ng Biblia. Nung nagawa ko yan up to now, talagang yung relasyon ko sa Diyos malapit. Kasi nga, yung Biblia, kailangan natin yan. It is a guide unto our feet, a lamp unto our path. Para hindi tayo mag-depart sa will ng God sa atin. Kailangan natin yung guidance ng salita ng Diyos. At yan ang nakikita ko sa ating BP. She is guided by the Word of God. And then, yung sinabi niya, if I am the president, I will not appoint him. There is
some revelation on that, ano? Kasi as of now, wala akong nakikitang makakatalo kay BP Sara sa 2028. Yung lumabas na survey ng Publicus Asia, she is the most trusted among government officials. 36% ang kanyang approval rating, 32% ang kanyang trust rating. Malayo yung agwat niya kay PBBM, lalo na kay Martin Romualdez. Ano yung kay Martin Romualdez? 7% ang kanyang approval rating, 5% ang kanyang trust rating. Paano yan mananalo presidente? Oh, samantalang si BP Sara, maintain ang kanyang trust and approval rating. So, sino ang ipapansak nila, ilalaban kay BP Sara? Yung mga plan A, plan B, plan C nila, wala yan. Yung impeachment, sige, mag-file sila ng impeachment next year. Asahan natin yan. Kailan? Paano sila mananalo sa Senado? Nandun yung 9 minority senators. Sigurado ko yun. Yung 9 boboto para sa acquittal ni BP Sara. Idagdag mo pa yung magkapatid na Villar. Idagdag mo pa si Senator Subiri. Idagdag mo pa si Senator Pia Cayetano. So, hindi nila talaga matatanggal through impeachment si BP Sara. Yung plan nila na ombudsman, hindi pwedeng kasuhan ni Ombudsman Remulla si BP Sara dahil impeachable official siya. The only way na makagalaw si Ombudsman Remulla is through impeachment. Ayun na nga, sampa nila ng impeachment, hindi naman mag-prosper sa Senado. Kaya no way. Magpre-presidente talaga si BP Sara sa 2028. Yun ang nakikita ko. Ang ano na lang niya is security niya. Dapat maging safe siya until 2028. Kaya pagdasal natin. At lalo na ngayon, tinanggalan siya ng hepe ng kanyang security na wala man lang paalam, wala man lang paliwanag. Ano ba yun? So, what happens? 2028, President Inday Sara Duterte, anong mangyari sa ombudsman? Baka matulad siya kay dating ombudsman Mercedes Gutierrez na impeach. Hindi, napilitang nag-resign dahil in-impeach ng mga kakampi ni President Noynoy Aquino. So, gulong ng palad ang buhay ay minsan nasa ibabaw, nasa ano. So, huwag kayong makasigurado sa pagiging ombudsman pag nagpresidente si BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.